Ako ngayon nasa papayahan ni Pastor at itong papayahan niya medyo nanilaw na dahil ito'y tag-araw. Pero nakaka-recover na. Alam niyo po, ang ginawa ko dito ay kumukuha si Pastor ng sabaw ng niyog sa palengke. Siya kumukuha. Tapos yung osola namin na may tubig, yun ang ingredients nito. At saka ito ipinaghalo namin dyan at saka itong tubig ng niyog. At saka meron siyang dry na yung tiyo ng ipot ng manok. Yan ang aking ididilig dito sa papaya ni Pastor. Masyado na siyang busy. Marami siyang ginagawa kaya ako na lang ang taga-dilig. At nang magbunga naman itong aming papaya. Sa totoo lang, ito yung payat na noon, kasing payat ko. At medyo nanilaw na nga ang kanyang dahon, kinakain na. Pero naisipan ko nga na diligin kasi nga ngayon ay wala nang ulan. Kaya sabi ko, diligin ko nga ito ngayon. Kaya ako sinasabi sa inyo, nakita ko nga medyo nakarecover na siya. Tingnan nyo, green na siya. Oh. At nagsisimula na nga siyang mamulaklak. Namumulaklak na siya, nagbibigay na ng bulaklak. Nakakapagpasaya na sa aking puso. Ay maganda pala ang papaya ay dinidilig din. Talaga siya aalagaan at bibigyan siya ng sustansya. Hindi lamang tubig ang pandidilig natin sa kanya. Haluan natin ang tubig ng animal manure, sabaw ng niyog, ang asola na pampataba sa kanila. Diligin muna natin sa labas dito sa kanyang at sa sapunin na lang para siya ay maging malusog. Ito may isa. Kaya gusto ko din bibigyan na ako ng bunga. Malapit na siyang magbunga. Sa labas lang din. At saka siya, yan, lapot-lapot na siya. At atin nga siyang titimplahan uli. Tubig. Yan yung osola. At saka ito lang buko. Aroy. Yan. Meron pa naman siyang konting ipot ng manok. At atin lang muling ididilig sa kanya. Ito naman marami pang sukal. Tingnan niyo siya, talagang kinain na talaga ng ano siya oh, kinakain din siya ng hayop eh. Ay hindi natin mapapakinabangan, pero pag siya dinilig mo na, ayan na. Kailangan pala siya, kailangan talagang bibigyan din siya ng sustansya. Pagkapag ang halaman din pala ay nagkukulang sa sustansya, pag dumating yung tag-araw niya, yung init, ay hindi siya nagiging malusog. Para siya maging malusog, atin siyang didiligin ng nutrients na makakain. Siyempre, yung pataba ng manok, yung kanyang ipot, pero dry na, sabaw ng buko, at saka yung may osolang tubig. Kaya, ito na yung mga naunang papaya, may bunga na, kasi nabibigyan siya ng magandang sustansya sa magitan ng pagdidilig. Ay talagang binigyan na tayo ng magandang bunga ng papaya dahil sa maganda at malusog na lupa na tinabunan ng mga tae ng kalabaw, manok, pero dry na yon kapag nilagay dito. At itong kanyang dahon, halata namang nagkasakit siya. Mataas pa nga ako dito sa papaya kung tutuusin, hanggang pusod ko lang yung kanyang bunga. Kaya kung sino man ang gusto makakakuha na dyan kahit na maliit na tao lamang. Bilog na bilog. Talagang yung laman niya ay punong-puno. Kaya marami pong salamat sa patuloy na pagsubaybay sa mga ka-natural ni Pastor Vito.